dinadakila'y pangalan mo tuwing na ikaw nang bahala sa amin naman. At sa mga araw na darating pa, dalangin namin ay pagpalain mo sana ikaw ang pag-ibig namin at pag-asa. Ikaw na ang bahala sa amin naman. At sa mga araw na darating pa, tanging sa'yo lamang hihingi ng awa sa bawat sandali. Ikaw na ang bahala. Makulay ang buhay, mahal kong Diyos. Sana pagmamahal mo sa mundo'y bumuhos. Salamat sa pag-ibig na nasa puso ko. Salamat sa buhay na galing sa'yo. Ikaw na ang bahala sa amin naman. At sa mga araw na darating
Magandang umaga, Palagians, Tayabasins, and Netizens. Welcome sa Virtual Paladyang Tambayan, kung saan pinag-uusapan under the sun. Pero ano nga ba yung anything under the sun na sinasabi mong yan, parang babagyo na mamaya? Pwede rin yung sir, anything under the typhoon. Okay. Pwede Napaka-witty mo doon. Kasi nabagyo nga naman. Pero may napapansin ka ba, sir? Ako, parang wala naman. Normal lang ang setup natin ngayon. Pero may bago. Ano ba? Yes, bago na ang pamagat ng ating programa. Virtual Paladyang Tambayan. Diba? Virtual Palagian Tambayan. Yes. Bakit sinaltan? Kasi sir, yung una nating pamagat ay Outland Balik Eskwela. Mm-hmm. Para ikatlong week na ito ng pagbabalik eskwela. So hindi na tayo nagbabalik yun. Diba? Oo nga naman. Parang walang katapos ang pagbabalik eskwela yun. Nung minsan pa naman talaga nagbalik naman. Oo, sir. At yung idea ng tambayan, di ba pag sinabing tambayan, ito yung lugar na lagi natin pinupuntahan kasi nawiwili tayo. So ito yung pinaka-ideya kung bakit binago natin at pinamagatan natin ng ganito yung ating programa. Para kawilihan na maging automatic alas 10, tatambay na sila dito sa ating programa. Diba? Kaso alas 11 na ngayon Ayun, basta tumambay sila ng alas 10. Diba? So ano mga gusto mo pag-usapan under the sun? Bakit kaya minsan, kagaya ngayon, napapanood, di ba? Napag yun Pero kung pwede mo namang i-announce earlier na, you can go home na kasi baka bigla sumalubin yung bagyo. So, siyempre, yung safetyness ng mga teacher at saka yung mga empleyado ng mga gobyerno or sa mga kumpanya, nakasalalay doon. Yes, oo. Yan yung pinaprioritize natin, di ba, yung health. Pero siguro, dahil nga mamaya pa darating yung bagyo, Ayun. Uunahan na lang natin siyang movies. Oo, Pag tayo sasabay, nadating yung bagyo, so kakauwi, alam mo, parating na, larga, Yan, sir. So dito sa under the sun natin na to, marami pwede. Sabi ko nga. Meron tayong pagtuturo later, mga ilang araw mula ngayon na magtuturo dito. So, ina-expect ba natin master teacher? Yes, kasama din ang key teachers. Tapos ng master. So talagang bigatin pala yung mga darating nating episode. Yes. At yung gagawin ng master teachers at saka ng key teachers, ibe-benchmark yan ng mga teachers. Okay. Para maganda talaga yung magiging pakitang turo sa mga darating na araw. So talagang nakamata sa kanila ang mga guro natin kasi sila pala yung pamantayan. Yes, tama yun, sir. Meron pa. Pwede rin ditong pag-usapan ang mga chikahan, balitaktakan. Mga minsan, pag wala tayong guest, tayong dalawang mag-usap. Sige, wala namang problema. Under the sun din naman. Pero mas masarap kung merong dyan, may kape or alin, sir? blueberry cheesecake. Ay, oo. Baka naman. Baka naman, Ma'am Pincha. Kala po. Huwag niyo po kami kalalahanin. Ay, sir, gusto ko nga palang magpasalamat sa FED, sa Math at sa Filipino Department. Bakit ma'am? Anong meron? Nagpadala sila ng mainit na lugaw with egg at saka pansit lukban with kamote. 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 Eksaktong ngayong panahong malamig at maulan. Yes, nakakatuwa. Nung walang nagbibigay, wala talaga. Nung may nagbigay, namumuanan tayo. Paano natin kakainin? Sabihin mo nga sa akin. Yung mga gustong kumain dyan, ng mga kaupakulti natin, pwede pumunta dito kasi ang daming foods ngayon. Imagine, sabay-sabay. Lahat merienda. Kami po ay namumualan. At saka i-advance na natin yung thank you kay Sir Marvin. Magpapatanghalian pa na sa Webes. Okay. Sir, salamat. Saka po sa mga natitirang department head, wala lang. Baka lang may associate nila itong pasasalamat na ito. Pag ganun pala pa Sir Marvin, baka i-benchmark na rin ng mga susunod alam mo, na hindi ka department. benchmark. Yung practice na ka benchmark. Okay. Tama ba ako? Baka naman. Pero wala naman tayong ibig sabihin. Wala. Baka lang may associate nila yung pasasalamat natin sa ibang. Ayan. So, ano pa pag-uusapan natin ngayon, sir? Siguro maganda rin pag-usapan natin, ma'am, yung mga nagtitrend sa social media. Kagaya nung related to sa school matters, pero kumbaga, naging katuwaan ng mga tao, ng mga netizens. Yung sa lamok, diba? Kung nakita mo yun. Yung lamok na nag-trending, kasi nga, pinapasagutan sa bata, letter N daw. N as in nanay. Which is, di ba sa atin naman, ang lamok letter L, lamok. So anong ba doon? Anong
paliwanag ko. Yes, Mario. Si Firman pala, sir, hindi kasi na-capture yung buong part ng activity. Mm. So, siya i-identify mo kung ano yung nakikita sa larawan na nagsisimula sa N. Yun pala ang signatura ay mother tongue. At yung signaturang mother tongue, para sa kalaman po ng lahat, in-implement po yan noong 2013 na mula kinder hanggang grade 3, mag-aaral po ng mother tongue, ituturo sa mga mag-aaral ang isang asignatura gamit ang kanilang wikang kinagisnan. Ito naman palang wikang ito ay doon po sa mga Bisaya. Yun. Which is talaga naman pala, ang tawag nila sa lamok ay namok. Okay. So, doon natin makikita, ma'am, di ba, yung comprehension level talaga ng netizens. Hindi siya ganun kalalim eh. Kasi pag minsan nakakita lang sila ng picture, then post, nag-viral, pinabash. Pero yung deeper side, yung context, nalilimutan nilang tingnan. Kaya ang nangyayari, yun. Trending, pero hindi akma. Medyo negative nagiging dating. Although okay naman tayo sa criticism, di ba? Yes, nakaka-improve naman. Depende naman kung gusto mong patikusin. Wala problema kasi we're always open for the improvement. Pero mas maganda sana may address siya in a nice way. At saka mas matitiyak na yung palang bagay na yun, yung nakikita pala natin, malayo pala sa tunay na dapat ipagpakulugan ito. Yan yung dahilan kung bakit sa araw na ito pag-uusapan natin o sisilip tayo sa curriculum ng Pilipino. Okay. Talagang napapanahon niya pag-usapan. Yes. Kasi doon sa math naman, di ba? Merong lumabas din nag-trending na sa algebra equation ba yun? Nagkakamali. National TV naman din, sir. Yeah. So, tama-tama. Siguro, yung guest natin later, masasagot yung mga katanungan natin yan. Yeah. Tama ka dyan, sir. Ito yung pinakamagandang pagkakataon. Halimbawa kasi may nakikita yung mga parents natin o kayo mga estudyante ngayon na grade 7 to 10. So, ito po yung 7 to 10 lang muna ha. Dun sa mga modules nila, bakit may gantong gawa? Bakit ganito yung pinapagawa sa amin? Dito po tayo mamumulat kung bakit nga ba. Pag may paliwanag na po sa atin ng dalawang kagawaran, yung nilalaman ng kanilang mga curriculum. Okay. So, huwag na natin patagalin ba? Yes. At ating pong matutunghayan ngayon ang paglilinaw, pagsilip at pagtanaw sa nilalaman ng curriculum ng Filipino subject. Kasunod ng pag-usbong ng nooy kinikilala bilang Luis Palad Integrated High School, isinilang ang kagawaran ng Filipino, katuwang ng paaralan sa layuning patuloy na mapagyaman ang kultura ng kahusayan. Mula noon hanggang sa kasalukuyang panahon, nakahandang maglaan ng may kalidad na serbisyo at edukasyon. Mula sa kasaysayan ng maliit na hakbang ng pagsisimula hanggang sa unti-unting paglago at pag-abot sa limabilang na tagumpay, kinilala ang kagawaran sa kahusayan sa larang ng panitikan, gaya ng pagsulat ng salaysay, technique, pamamahayag, pagpublikong pananalita, gaya ng panumpati, sabayang pagbigkas, informants at interpretatibo pagbasa, hindi lamang sa lungsod ng Tayabas o hindi man din sa pambansang Antas. Mga magulangin, mga mag-aaral, samahan ninyo ako sa umagang ito sa isang virtual na pagtahak sa nilalaman ng curriculum ng Filipino mula baitang 7 hanggang 10. Ipasisilip namin sa inyo ang layunin, tunguhin at nilalaman ng asignaturang Filipino, kaakibat pa rin ng pagsusulong ng akademiko sa gitna ng pandemya.
Isang mapagpalat, maliwalas na araw ng Lunes. Kumusta na kaya ang ating mga mag-aaral sa oras na ito? Ilan na kaya sa kanila ang nagsusunod ng kilay? Naranasan na kaya nilang umayaw sa pagsasagot ng mga gawain dahil sila ay nahihirapan? Pero tandaan, ang umaayaw ay hindi nagwawagi at ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Kapatid na kaya nila ang dahilan kung bakit nakalmo ang dato? Marami na kaya sa ating mag-aaral ang nakilala ng lubusan ang katangian ng kanilang mga ama. Naniwala rin kaya sila sa sinabi ni Cupid na hindi mabubuhay ang pag-ibig kung walang pagtitiwala. Ang mga katanungang ito ay ilan lamang sa mga aralin na tinatalakay sa asignaturang Filipino. Ngunit, upang mas maging malinaw at mapalawak ang ating kaalaman, samahan niyo ako sa isang virtual na pagtahak sa nilalaman ng asignaturang Filipino mula baitang 7 hanggang 10. Tara, simulan na natin! Ano ba ang asignaturang Filipino? Ang Filipino ay isa sa 5 major subjects sa lahat ng paaralan, kasama ang Ingles, Mathematics, Science at Makabayan. Pinag-aaralan ito mula primarya hanggang elementarya, sekundarya at kahit pa sa kolehiyo. Bilang isang asignatura, salamin ito ng kung sino tayo at kung ano tayo. Ito rin ay isang pag-aaral ng paggamit ng identidad o pagkakakilanlan na binubuo ng 3 salik: wika, kultura at panitikan. Sinasabi ng mga guro natin sa kasaysayan o history or kilala bilang social studies na kaya natin pinag-aaralan ng kasaysayan ay para mahanap natin ang ating identidad. Mahanap natin ang ating pagkatao o ang ating pinagmulan. Ngayon, ang Pilipino naman ay ating pinag-aaralan upang gamitin naman ang nahanap nating identidad. Anong silbi ng nahanap nating identidad kung hindi naman ito gagamitin at pakikinabangan? Iyon ang tanong. Totoo nga na puro kwento at sulat ang madalas na mga gawain sa subject na Filipino, ngunit hindi lang doon natatapos yun. Dahil siksik, lilig at umaapaw ang mga aktibidades sa asignaturang Filipino mula wika, kultura at panitikan. Mas nahahasa ang kasanayan ng mga mag-aaral sa pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat at panonood. Ngayon, bakit ba natin pinag-aaralan ang asignaturang Filipino? Gaya nga na ito'y salamin ng pagkatao natin bilang Pilipino. Pinag-aaralan natin ito upang hindi malimutan at lalo pang mapayaman ang ating pagkakakilanlan. Lalo na sa panahon ngayon, unti-unting nilalamon ng kolonyalismo ang utak ng ilan sa atin. Marami sa atin ang mga matay na kapakuna sa kultura ng mga dayuhan. Marami ang nagiging banyaga sa sarili nating bansa. Kaya't ang Pilipino ang tanging sandata upang mas mapreserba kung sino tayo at ano tayo. Kung paano kumanta ang ibong Adarna at magkatuluyan sina Florante at Laura, ganun din ang pag-iibigan ni Crisostomo Ibarra at ni Maria Clara at ang pagpapalit ng katauhan ni Simon. Ang mga ito ang mga obra maestra na tinatalakay sa ika-4 na markahan ng bawat taon. Mga akda na hindi maaaring iwalay sa asignaturang Filipino sapagkat ito ay sumasalamin sa wika, sa kultura at sa panitikan ng lahing Pilipino. Mayroon itong mabigat na importansya sa paglinang natin sa sariling wika at higit sa lahat sa pag-upaw ng kamanayang makabansa. Sa konseptual na balangkas ng pagtuturo ng Filipino sa K-12 batay sa Gabay pang Curriculum ng 2016, ang pagtalakay sa asignaturang Filipino ay binubuo ng mga kasanayang makro kagaya ng pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat at panonood. Bukod sa mga makrong kasanayan, meron ding mga domain na tinatalakay sa asignaturang Filipino at ang bawat domain na ito ay may mga kompetensi na nararapat na malinang sa mga mag-aaral. Ano ba ang mga domain na ito? Una, pag-unawa sa napakinggan. Pangalawa, pag-unawa sa binasa. Pangatlo, paglinang ng talasalitaan, panonood, pagsasalita, pagsulat, wika at gramatika, at estratehiya sa
sa bawat baitang ay nagkakaiba-iba dahil sa lugar na pinagmulan ng mga teksto. Sa ikapitong baitang ay tinatalakay ang mga teksto at akdang pampanitigang relihiyon. Ito ay upang maipagmalaki ang sariling kultura, gayon din ang iba't ibang kultura upang relihiyon. Sa ikawalong baitang naman, ito ay mga teksto at akdang pampanitigang pambansa upang maipagmalaki ang kulturang Pilipino. Sa ikasiyam na baitang, ang mga uri at tekstong tinatalakay ay mga saling akdang Asyano. Ito naman ay upang mapatibay ang pagkakakilanlang Asyano nating mga Pilipino. Sa ikasampung baitang, iba't ibang uri ng teksto at mga saling akdang pandaigdig naman ang tinatalakay tungo sa pagkakaroon ng kamalayang global or pandaigdig na kaalaman ng mga mag-aaral. Ayon pa rin sa konseptual na balangkas sa pagtuturo ng Filipino sa K-12, ang mga gawain dito ay nakaagapay sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa daigdig. Kaya naman, ang pangkalahatang layunin ng pag-aaral ng asignaturang Filipino batay sa K-12 ay makalinang ng isang buo at ganap na Filipino may kapaki-pakinabang na literasi. Malinang ang sumusunod na mga kakayahan sa mga mag-aaral. Una, kakayahang komunikatibo or kakayahan sa pakikipagtalastasan, mapanuring pag-iisip at kakayahang maunawaan ang mga binabasa. At pangatlo, ang pagpapahalagang pampanitikan at patuloy na pagkatuto sa pamamagitan ng mga babasahin at teknolohiya tungo sa pambansang pagkakakilanlan. Kultural na literacy at patuloy na pagkatuto upang makaagapay sa mabilis na pagbabagong nagaganap sa daigdig. At upang matugunan ang pangkalahatang layunin ng K-12 curriculum at upang makaagapay sa bagong normal, ang sangkaturoan ng kagawaran ay bumuo ng kontekstualisadong kagamitang panturo na angkop sa modaliting pinili ng mga mag-aaral at mga magulang. Upang mas maging mabisa ang paghatid ng kaalaman sa mga mag-aaral, ang mga guro ay naging inovatibo at malikhain upang matugunan ang iba't ibang pangailangan ng mga mag-aaral na naaayon sa kanilang kakayanan o yung tinatawag natin diversity of learners. Naniniwala kami na ang mga mag-aaral ay may iba't ibang mga kakayanan. Kaya naman, ang mga guro ay bumuo ng mga supplemental na material kagaya ng pagbuo ng comics na inangkupan ng mga tunog, pagpapaliwanag ng mga gawain sa mga mag-aaral sa pamamagitan ng video at ng audio recording. Ang mga ito ay pagpapatunay lamang na ang guro sa kagawaran ay nahahanda sa paghatid ng dekalidad na edukasyon sa gitna ng pandemya. At ang lahat ng ito ay may isa sa katuparan sapagkat kami ay naniniwala na ang isang mahirap na sitwasyon kapag inangkupan ng puso, isip at pagtutulungan, mabubuo ang sanghap na akay sa walang kasing sarap na tagumpay. Ito ang formula ng kagawaran tungo sa labang walang atraso. Sa kagawaran ng Pilipino, Pinag-Eskwelahan Integrated High School ay handa na sa taong panunuan 2020-2021. Handa isip, handa bukas. For this morning, ma'am,
we have a special guest at para ipakilala yan, Yes, sir. Makakasama natin dito ngayon ang nag-iisang ulong guro ng kagawaran ng Pilipino, Mrs. Cynthia Elzarilla. At ayan na po siya. Magandang umaga, magandang umaga rin, Sir. Nakakatuwa naman, kasama niyo ako ngayong umaga ito. Yes, at kasama din natin si Ma'am nung nakaraang linggo para naman din sa ating pagbisita sa mga LGBT. So, second time, pag-guest pala ito ng sure show. na pala si Ma'am Dave. Yes. Ayan, pangalawa ko na po ito. So, kumusta ka naman po, Ma'am, sa araw na ito? Medyo maulan, pero kagaya nga ng lagi naman natin panuntunan, dapat tayo ay palaging handa sa bawat araw. Umulan man o umaraw, tayo ay palaging handa. Babatiin ko po muna ang aking mga kasama sa kagawaran ng Pilipino na ngayon ay naka-work from home. Ganun din naman sa aking mga guro na grade 7 at 3 na ngayon ay on-site, na sila po ay nasa aming faculty. Hello po, mga kapwa ko guro sa Pilipino. Hi. Ayan, so ma'am, magsimula na po tayo sa ating konting chikahan. Sige po. Matanong ko lang po, mama, ilan po ang katuwang bilang ng kaguruan dito sa ating kagawaran sa Pilipino? Sa kagawaran ng Filipino, sa taong ito, meron tayong 22 sa junior high school at meron namang 5 sa senior high school. So may kabuuan ng 27 guro. Yun po bang 27 guro na yun ay angkop sa bilang ng mga mag-aaral na nakatala sa ating paaralan sa kasalukuyan? Hindi po ako nagkakamali, ito ay mahigit 6,000 mag-aaral. Oo naman, Mang Sigrid. Dahil din sa ginawa naming loading ng mga guro, lahat naman ng guro ay nabigyan natin ng sapat na bilang ng mga section na kanilang tuturuan. Nung una, nagawa kami maglagay ng mga section na dapat nilang turuan. Dahil nagkaroon tayo ng PX or kakulangan ng guro. Pero salamat na lamang at mayroong dagdag na 2 guro mula sa LGU. At sila yung pumuno sa kakulangan natin ng mga guro. Kaya sa kasalukuyan ay kompleto naman ang guro natin. Lahat ng section ay merong nag-handle. Mabuti po naman. May tanong ko din ako. Paano kayo naghanda ngayon? Kasi, di ba, tayo, nasa new normal tayo. Ngayong panahon ng pandemic. So, anong preparation ng ginawa ng ating mga kaguruan? Yan, sir, talaga napakarami po na ating paghahanda. New normal, lahat ay narinibago, pero alam ko pa na ang ating mga guro ay talagang napakasisipag. Napunuan ang kanilang mga, kumbaga yung mga kasanayan at yung mga gusto nilang magkaroon sila ay napunuan sa pamagitan ng mga webinar. Napakarami pong webinar na ibinigay sa atin mula sa division, sa rehiyon, sa national, at yung iba ay nagkaroon pa ng mga extra pag-attend ng mga webinar doon sa mga outside po siya ng DepEd. Kaya talagang masasabi ko na talagang mula doon sa mga webinar na iyon, ang kaalaman ng ating mga mag-aaral, ng mga guro ay siksik, liglig at umaapaw at handa para sa taong ito. Ayan. Speaking of webinars po, ma'am, isa sa pinakapaksa ng ating mga pagsasanay sa mga webinars ay yung tinatawag na Most Essential Learning Competencies or MELC. Ma'am, kumpara po doon sa ating nakaraang curriculum guide na ginagawa, ilan po ba, ma'am, yung nabawas, natira at pinagsama dito sa ating mga kasanayan? Doon sa ating curriculum guide ng 2016, ang nakalagay doon ng mga kasanayan na naayon dito sa domain, meron tayong 696. Sa kasalukuyan naman, sa most essential learning competency, meron tayong 358 at meron tayong enabling competency na 86. So kung susumahin ay 444 lahat yung competency combination of most essential and enabling competency. Mula po, ma'am, doon sa data sa binigay niyo sa amin, kung titingnan po natin, mula sa 6 na data, at kung hindi rin ako nagkakamali, nasa 20 bahagdan yung natapyas, mula doon sa original na curriculum guide na ating ginagamit. Sa inyo pong palagay, ma'am, hindi po kaya ito magiging kakulangan sa pagkatuto ng ating mga mag-aaral? Hindi siya magiging kakulangan dahil kung natatandaan mo, Ma'am Sigrid, doon sa ating LBM2, meron po tayong ginawa doon na namin meron na cluster, may na-merge ng mga competency. So, ibig sabihin, sinilip at tinignan na po natin doon kung alin yung mga competency na pwede natin pagsamahin, alin yung mga competency na pwede na natin tanggalin dahil maaaring nandoon na sa iba, matatalakay na, at meron naman tayo doon tinignan alin yung mga dapat na ma-relate. Kaya sa aking tingin, ang mga competency na ibinibigay natin sa mag-aaral natin sa ngayon ay sapat na rin. Ayun. So, hindi naman po pala magiging kabawasan kahit ito ay natapyasan. So, bakit po ba sa binabanggit nating MELC na yun?
Kasama pa rin po ba dun yung 4 na obra maestrang Pilipino na pinag-aaralan mula noon hanggang ngayon? Yung Ibong Adarna, Florante at Laura, El Filibusterismo at Noli Me Tangere. Sa ika-4 na markahan, laging bahagi ng Filipino ang 4 na obra maestra. Nandun pa rin po siya. Hindi naalis dahil nga ito naman ay napakahalaga na dapat matutunan ng mga mag-aaral na parang hindi bahagi ng high school mo kapag hindi mo natutunan ang 4 na obrang ito. Kaya ito po ay nandun pa rin. Wow, talagang hindi niya tinanggal. Kasi I can still remember when I was in high school, discuss na rin ng mga teacher namin dito. Pero ang gawin pala, andyan pa rin sa talagang classic. Ano? Yes, opo. Kaya lang ma'am, nabanggit mo po na pinag-aaralan ito sa ika-4 na markahan. Hindi po ba kulang ang isang pamanahunan para matapos natin itong aralin dito? Hindi ma'am. Kasi ay meron naman po tayong budget of work. So nakalagay naman po talaga sa budget of work natin kung ano yung mga dapat na matalakay. So tinignan po natin na sa ika-4 na markahan ay sapat pa rin yung panahon na ilalaan ng ating mga mag-aaral at ng ating guro para matalakay ng buo yung 4 na obra maestra. Speaking of budget of work po kasi ma'am, meron tayong instruction sa mga mag-aral natin. Na halimbawa, 2 weeks yung duration ng module na i-distribute natin. Pero kung sakaling hindi nila kayang tapusin, pwede pa nilang ipasa sa kasunod na cycle ng retrieval. Hindi po ba apektado yung budget of work kung sakaling ganun yung ating practice? Hindi siya makaka-apekto dahil ang ng ating mga guro, di ba sabi nga natin, kung nakalagay natin na ito ay para sa week 1, ito ay para sa week 2, pag nakita naman ng ating mga guro na medyo may difficulties yung bata doon, nagkakaroon sila ng mga adjustment. So, pwede nilang medyo ma-enhance yung kanilang mga ginagamit na activities or yung mga instruction na ibinibigay sa bata. Kung baga, tinitingnan nila yung saan mas mapapadali yung pagtalakay sa arilin. Kaya kung halimbawa at itong aralin na ito ay hindi nakuha ng bata, maaari pa rin nila ibigay sa kasunod na linggo. So basta po ito pong buong taon na ito dapat may turo sa kanila kung lumampas man ng linggo. Ma'am, again, in relation to the competencies of sa merits, before the pandemic or the new normal, so we have those complete list of competencies. Diba, after the periodical test, makikita natin yun yung list learned competencies. Ngayon, ma'am, ang tanong ko, yung MELT ba na ni-retain ng DepEd ay nagda-drive ba sila dun sa list learned competencies? Since di ba pag sa normal days, tayo ay nagpo-focus tayo dun sa list learned kasi yun nga yung hindi natutunan ng bata. Yes. So, ma'am, yung tanong ko, siya ba yung MELT na itinaran ng DepEd? Tutugod dun sa mga list learned? Ayan. Natatandaan ko rin na umattend kami ng seminar sa critical na content ng Filipino kung saan pinalakay yung mga list learned ng bawat paaralan, pinagsama-sama yon and then na-identify ano yung list learned sa Filipino. Doon naman sa ginawa namin walkthrough at pagsahak doon sa nilalaman ng ating mga competency, nakita naman namin doon na yung mga list learned ng mga na-identify noon ay nandun pa rin at matutugunan pa rin natin ngayon. Okay, so maganda pala. Andun pa rin. So, kayang tugunan yung mga hindi na-master ng bata. Maganda naman po pala yung MELT at ganito. Again, isa pa ma'am, maalala ko. Yung generation Kinakabahan yata si bata ngayon, no? Di ba? Digital era talaga. So, laging naka-internet. So, wala na sa kanila yung magbabasa ng mga hardbound books, di ba? So, paano natin bilang sa Philippine Department, paano nyo ipinapakita sa mag-aaral na kailangan nyo pa rin magbasa? Marami po naman tayong ginagawa dahil nga kagaya na lang nung unang-unang akda sa unang markahan ng grade 10, talagang medyo mahaba. Pag nakita natin ang bata parang hindi ko babasahin. So, gumawa ng paraan ng ating mga guro para naman makasabay din yung mga bata. Kagaya nga po sabi mo na dahil bago normal, ang hirap po natin ng mga kabataan ngayon ay more on digital. Sinabayan din ng ating mga guro. Gumawa din po sila ng halimbawa comics na nilagyan po nila ng audio na ipinapasa po nila sa ating mga bata na pwede maka-access sa internet. Or gumawa din sila ng mga instruction na naka-audio din para ma-address din po natin yung iba't ibang kakayanan ng mga mag-aaral. Alam naman natin
Na ang mga bata, may iba't ibang kakayahan yan. Merong natututo kapag sila nagbabasa, merong natututo kapag ang kanilang binabasa ay mayroong imahe, at meron namang natututo kapag kanilang naririnig or napapanood. Yung ating mga guro ay nag-isip ng mga paraan kung paano mas madaling na ihahatid sa ating mga mag-aaral yung mga aralin sa iba't ibang pamaraan. So, pwedeng digital, bukod pa dun sa printed na ating binibigay sa kanila. Maganda pala. Iniaakap niyo po pala dun sa kanilang... So kung halimbawa ma'am ako grade 10, ang panitikan ko ay LP, di ba? Ma'am? Ako. So pag ano po yung teacher ko na, sir, pwede po bang ano na lang, digital copy? Isasend na lang po. Apo, binibigay po nila sa ating mga mag-aral. So kung video, kung meron po silang may mga video sila na nagawa, o kaya naman ay mga pictures, binibigay po nila yun sa ating mga mag-aral. Kagaya po ng ginawa nila ngayon sa mga unang linggo ng ating pagtuturo. Nakita ko sa kanilang group chat kasi ang bawat grade level po, ang bawat section, meron silang create na mga GC, na nandun po yung mga bata, member din po yung mga guro, at member din po ako. Kasi sabi ko ay para nakikita ko po yung mga pinapost po nila doon po sa group chat na yun. Pero na po ako mga nakita ilan doon na talaga inilalagay po nila yung instructional material sa iba't ibang paraan. So pwede sa paraan naka-video, sa paraan ng picture, sa paraan naka-print, nakasulat lang po siya, at ipinapasa sa ating mga mag-aaral. Napakaganda pala ma'am. Kasi andun na lahat yung way eh. Kung yung visual learner yung bata, makikita na through video. Kung audiolingual naman yung bata, maririnig yun niya. At kung mas na-i-enjoy sa pagbabasa, naka-printed. Okay din. So wala naman palang problema. At saka ang ating naman mga guro ay talagang patuloy na nakikipagkomunikasyon sa mga mag-aaral at sa mga magulang. Pati nga magulang, merong gumawa ng group chat na ang mga magulang ay kasama para yun nga namang magulang kung meron din silang mga tanong, na-address din ng ating mga guro. Ayun, maganda po yan. Lahat ay ating natututukan, lahat ay ating nasisipan. Ma'am, may pa rin po dun sa tanong ni Sir Pedro tungkol dun sa pagbasa. Kasi po, usual practice po natin, every year talaga, na sinusukat po natin ang kasanayan sa pagbasa at kasanayan unawa sa binasa ng mga mag-aral. Yun po ay noong hindi pa ganito ang ating sitwasyon. Talaga pong bago magsimula ang isang klase, yun po ay sinusukat natin kung ilang mga mag-aral ang nasa antas ng kabiguan, malaya at pagkatuto. Ma'am, sa ganito nating sitwasyon, paano po kaya natin susukatin ang kasanayan sa pagbasa at pag-unawa sa binasa ng mga mag-aaral? Ayan, katunayan nung si Grid ay nagkaroon na din kami ng pag-uusap ng ating mga coordinators sa Pilipino. Kasama namin si ating assistant principal ng junior high school, si Ma'am Grid. Tsaka kasama din natin yung math kasi ang numeracy ay lagi din naman kakamba, literacy at numeracy. Nagkaroon na kami ng pagpupulo o pagpaplano kung paano natin gagawin ang ating reading sa taong ito. So, ang naging mga unang hakbang po natin dyan kasi nga ay paano natin ma-identify yung mga learners natin na nasa ikapitong baita. Yung grade 8, grade 9, at saka grade 10, meron na tayong data. Kasi tayo po ang nag-assess nung nakaraang taon. Kaya alam natin sino yung mga bata na nasa frustration level, sino yung bata nasa instructional. At yun po ay in-identify na ng reading coordinator, yung section ng mga bata na yun. At yun po sa ating pinigay ng mga LMs itong nakaraang linggo at module. Sinama na po namin yung mga materials na babasahin ng mga bata, meron din yung mga tanong para ma-assess po natin ang kanilang pagbasa. Bukod doon sa pagbasa, meron din tayong sa oral reading. So, paano kaya isasagawa ang oral reading? So, ang gagawin po ng ating mga guro ay tatawagan nila ang mga bata. Pwede pong habang nagbabasa yung bata, sila po ay nakikinig to call. Pwede rin ng mga video ang gagamitin na babasahin ng bata and then papadala po sa ating sa messenger. Yung mga hindi po talaga, siguro walang access sa internet, siguro yun yung isa pa sa pinag-iisipan namin kung isasakatuparan ba natin yung learning hub, parang learning hub sa isang barangay na pupuntahan natin yung batang na identify kung tayo po ay mapapayagan kasi alam naman natin na mahigpit natin sinusunod ang mga health protocols natin. Maybe isa po yan sa aming titingnan. Yung sa grade 7 naman, kasi 8, 9, 10 yung nabanggit ko kanina, yung sa grade 7, tanda ko, nung isang seminar na kasama natin ng mga elementary teachers ay parang na-request or nahiling ko na sa ating supervisor ng Filipino
na kung pwede ay hihingin po natin sana yung data ng elementary. Sabi naman po niya, nag-agree naman yung mga ating sa elementary. Pero gumawa na rin naman po kami ng reading materials para sa grade 7 na ipinadala na rin po namin dun sa nakaraan natin pag-deliver ng ating mga modules para kung ano po, magka-counter-checking na lang kami based sa result ng yung makukuha po natin sa elementary at saka po dun sa magiging resulta ng ating ipinadalang mga pagbasa, material sa pagbasa. So, Ayun, so meron naman po palang plano, kahit ganito yung sitwasyon, hindi po natin iiwanan yung pagbasa. Sapagkat ang pagbasa ay isa sa pinakamahalagang makrong kasanayan na dapat po ay napaunlad natin sa isang mag-aaral. Pero kumuspayan ko lang po yung sa module na pinadala niyo. May nakuha na po ba kayong feedback regarding sa kung meron mang mga kamalian or okay naman, maganda yung mga module na naipa-deliver sa kanilang barangay? Dun po sa ating, yung pinadala natin module, sir, or yung na-receive po natin? Hindi po, yung kung di ba, pinadala po natin. Rin din yung pagmemali, po sa social media. So yun po yung tanong ko ulit. Doon po ba sa pinadala natin material sa mga barangay, may mga nag-comment po ba o nag-text or nag-chat na ay bakit po ganito yung ganitong teksto, bakit po kaya ganito yung imahe na ito? Sa Pilipino naman po, batay sa aking pagtatanong at pag-interview sa ating mga guro sa kagawaran, wala naman po mga ganong kaso or wala namang ganong mga usapin. Siguro lang po ay meron ilang mga paglilinaw lang sa mga instruction kasi hindi yan ang bata talaga ay mabilis umunawan. So meron mga nag-chat-chat at merong mga nag-text or tumatawag sa kanila. Merong ilang mga nagtatanong. Pero mismong doon sa content naman ng ating mga module ay wala naman po kami nare-receive. Okay, so talagang thumbs up pala yung teachers pagdating sa paggawa ng module. Ay, oo. Kasi sir, ilang proseso ba naman yung pagdadaanan? Kapag naman hindi pa yun na talaga. Dami na, no? ilang steps, Ito, ma'am, paugnay pa rin na talaga na may trending. Kung sumusabay ka po dun sa ating Facebook page ng Taya Benson. Meron po doon ako nakita na nakapost tungkol sa paglinang ng talasalitaan na ang mga salita po na binibigyang kahulugan ay yung Kristo, pinali, sultada, di ba yan? Parang sabong yan. Yes, diba? yes. Kristo, pusa. Yan na nga. Alam ni sir. Yan na nga po. Yan sir at ma'am, naging tampulan po ba ng negatibong komento? May mga nabasa ako na to mention kanina na lang yung mga nagsabi, doon ba yung aralin na yan, ginawa pang magsasabong yung mga bata. Ma'am, magandang pagkakataon po ito para maipaliwanag natin sa mga netizen, sa mga paladyan, at saka sa kapwa natin, tayabasin, kung bakit po may ganoong aralin. Kung hindi ako nagkakamali, ang aralin na yun ay ang pamagat ay sa pula sa puti. Doon siya nagmula sa lesson na yun. Siguro nga marami ang nagtanong bakit ba pinag-uusapan dito ay sabong at itinuturo sa mga mag-aaral. So ganito po yan, tama. Ito magandang pagkakataon para magpaliwanag sa kanila kung bakit. Kasi po, unang-una, sa Filipino, pinag-uusapan natin ang kahulugan ng mga salita or ipaglinang sa talasalitaan. So, una muna pong ginagawa, binibigyan natin ng kahulugan yung mga salita. Meron din tayong iba't ibang uri ng wika kasi meron tayong tinatawag na formal at saka informal. So, pinapa-identify po natin sa bata, ito ba ay ginagamit sa mga formal na sitwasyon o sa mga informal na sitwasyon. Kaya siguro yung mga words na yon or yung mga salita na yon ay bahagi sa ating mga pinag-aaralan. At bukod doon, dahil nga po ang Pilipino ay kultura, wika, panitikan at bahagi po ng ating panitikan ang pag-aaral sa ating wika. Kaya siya po ay talagang bahagi doon sa tinatalakay. Sa bahagi naman ng kasaysayan, yan, kung mapapansin natin bakit ba itinuro yung tungkol doon sa mga sabong. Kasi yan po ay isa sa naging influensya sa atin ng mga sa aralin sa Pilipino. Meron kasing iba't ibang panahon na tinatalakay. So, hindi lang yan sa grade 7 ay panitikan ng rehiyon, panitikan pambansa, sa grade 9 ay panitikan ng Asya, sa grade 10 ay panitikan ng Leydig. Tinatalakay din kasi doon yung iba't ibang panahon. O panahon ng Katutubo, panahon ng Hapon, panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, at yung mga influensya na dinala nila sa atin. Hindi pang ipaalam sa mga bata, magsabong kayo, hindi para ituro sa mga bata ang magsabong, kundi para maunawaan natin yung
kasaysayan natin at saka yung kahalagahan ng kultura sa atin. Kasi ay, sabi nga, ang history ang naghahanap batay doon sa mga kasaysayan kung ano ang meron tayo. At tayo naman sa Pilipino, atin yung aplikasyon, paano naman natin gagamitin. Yung natutunan natin doon, paano natin i-apply sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi kasi yung salita ang itinuturo lang natin doon. Ang ibinibigay natin sa mag-aaral, ano ang mensahe at aral na nasa likod ng bawat kwento. So, hindi yung pag nakita mo sa pula, sa puti, sabog, ganito bang itinuturo sa Pilipino. Hindi yun. Ang mas pinapahalagahan po natin doon ay ano ang mensaheng nakapaloob doon sa akda na ating tinatalakay. So, yun po. Ayun, tsaka ma'am, dagdag ko lang kasi nakapagturo din ako ng junior high school dati. Ang junior high school talaga, punong-puno, hitik sa mga akdang pampanitikan. Bago mo ipabasa sa mga mag-aaral, yung kwento, yung sanaysay, o kaya yung dula-dulahan. Talagang una natin ipinapasagot sa kanila ay yung talasalitaan. Kasi kapag alam nila yung salita na may encounter na doon sa binasa nila, mas madali yung nagiging pagbuntawaan. Tama po ba? Sana, sa ating mga netizens, especially doon sa nag-post nung issue na yun, klaro na po ngayon, na based sa mga explanation ng ating head department ng Pilipino. Yun. Napakahusay. Ano po? Yun. Ma'am, ginunta nga ba natin ang buwan ng wikang pambansa? Ay, oo naman, Ma'am Sigrid. Salamat sa SFB sapagkat naging kabahagi at kapartner namin sila sa pagsatakatuparan ng buwan ng wika. Kasi ay sa mga nagdaang taon, talagang kakaiba ang ating pagdiriwang. Pero dahil nga new normal, tayo ay mga naka-quarantine, bawal lumabas, kahit mag-comply, bawal lumabas. Kaya ang nangyari ay naging inovatibo ang kagawaran sa panguna ng SSB. Kasi ay yan, si Ma'am Sigrid po ang advisor doon, na nagkaroon ng pag-uusap kami ni Ma'am Sigrid na paano natin isasagawa yung buwan ng wika ngayon. Kaya nagkaroon tayo ng kauna-unahang virtual na pagdiriwang ng buwan ng wika. Hindi tinatanong sa akin ni Sir Pido Mang kanina. Tungkol dun sa sabayang pagbigkas, di ba tama? Kasi kasama sa mga activities lagi ng buwan ng wika yung sabayang pagbigkas. Ano nga ba yung gusto mo itanong, Sir, kay Mang Tungkol? Ayun, ma'am. Kasi, di ba, kung sabayang pagbigkas at hindi pwedeng lumabas ang mga bata, paano mangyayari po yan, ma'am? Kasi dati, madali. Yung sa normal na senaryo, tawagin mo yung mga klase mo, oy, may practice tayo dito sa patio o sa parke na sabayang pagbigkas. Ngayon, paano po, ma'am? Kasi bawal lumabas. Sabi nga ni Teacher. Oo, kahit mag-comply. Kahit mag-comply, bawal lumabas. Na noon yung mga practice natin ay parang mahirap talagang galing-galing. Pero alam mo, malaki ang contribution sa atin ng sabayang pagbigkas. Kasi tuwing buwan ng wika, na nagkakaroon tayo ng sabayang pagbigkas, bukod sa sinasanay sila sa pagsasalita, nagiging malikhain din sila doon. Kasi pag-iisipan nila, magulang sabayang pagbigkas. Kasi yun na isa yun sa layunin talaga ng Pilipino, yung maging produktibo, critical na pag-iisip ng mga mag-aaral. Ay, tsaka din tayo kumukuha ng mga inilalaban natin sa labas ng paaralan. Pero dahil wala namang labanan na magaganap ngayon, siguro ay virtual na rin ang ating gagawin. Medyo mahirap ang sabayang pagbigkas ngayon, sir. Pero yung macrong pagsasalita, pwede rin naman natin gawin sa ibang paraan. Hindi man sa sabayan, kasi minsan kahit sabayan tayo at lahat tayo ay may net at naka-Google Meet tayo, hindi pa rin naman sabay-sabay yung... At saka ang kulit ma'am pa, pag nag-virtual sabayang pagbigkas, siguro parang... Hindi kasi sabay-sabay ang dating. Pag nagawa nila talaga na sync yung galaw nila sa Google Meet. Ay, hayaan niyo, sorry. Sisilipin natin yan. Kung kasi kaya pa rin natin isakatuparan sa ngayon. Pero siguro sa mga nauna namin, magagawa natin yung kasanayan sa pagsalita, mga individual na lang. Pero dahil, tinanong mo ako dyan, itingnan natin kung posible bang maging posible ang mga imposible. Ikaw consider para sa yung suggestion mo. So, kumanda kayo, students. Bukas makalawa, biglang i-chat kayo ng advisor nyo na kumanda kayo sa virtual sabayang pagbigkas. At laban na to kapag talagang hiningi ng pagkakataon. Tingnan natin kung paano natin gagawin. Kaya sa senior high school kaya ang magsimula para susundan ng mga nasa junior high school. Ating kung titingnan yung posibilidad, parang ako pa po yung na-pressure. Napalaban ka ngayon. Ako pa yung hindi ko na sana tinanong. Charot, So ito ma'am, isa na lang po. Dalawa na lang. Isa pa si sir. Isa na lang po.
Gaano po kahanda sa inyong pagtataya ang ating kagawaran sa pagharap sa bagong mukha ng edukasyon? Ayan. Masasabi kong sa mga nakaraang linggo, talagang nakita naman natin kung paano naghanda. Hindi lang ang Filipino, kung hindi ang buong Luis Palad. Kitang-kita natin kung paano nila inihanda ang mga kagamitan, paano nila inihanda ang kanilang mga sarili, at saka yung ating mga pagpaplano sa pagdadala at paghahatid ng ating mga learning materials sa mga mag-aaral. So, ang masasabi ko ay tayo ay handang-handa. Yan, lagi tayong handa. Last month, ano pong inyong mensahe sa ating mga mag-aaral, sa mga magulang, para sa ngayong new normal ng edukasyon? Yan, sa ating mga mag-aaral at sa ating po mga magulang. Sa ating mga magulang muna, sir. Sige po. Wag po tayo magsawa, nagabayan po ang ating mga anak. Dahil kapag nasa tahanan, syempre, ang mga bata natin may nalilibang. So, atin po titingnan ang mga gawain ng ating mga anak. Patuloy po sa subaybayan at patuloy po natin suportahan ang ating paaralan para maitawid po talaga natin ang taong panuruan 2020-2021. Sa mga mag-aaral naman, ang tanging bilin, kung meron kayong tanong, one text away, one call away. Ang mga guro po natin naman ay palaging handang sumagot ng inyong mga katanungan sa araw-araw. Sila naman po ay palagi, ang mga cellphone ay palagi talagang umuusap na ata. Sa dami ng mga mensahe at medyo nalilito na sa dami ng group chat na ginawa. Dahil nga isang guro, kailangan niya mag-create ng group chat na mga section na kanyang tinuturuan. So sa ating mga mag-aaral at sa ating mga magulang, kaya po natin ito. Kasama po at kapartner po namin kayo ng paaralan, lahat po ay kakayanin natin sa kabila ng pandemya. Ayan. Maraming salamat po, Ma'am Cynthia. At binigyan mo na naman po kami ng oras kasi ikalawang beses. Siguro hindi pa itong huli. Magkikita-kita pa po tayo. In this time, sir, ano nga ba ang ating kasunod na matutunghayan? For the meantime, we will have a short break. At pagbalik namin, ipapasok naman namin si Ma'am Josh para matugunan ang mga tanungan about sa mathematics subject. Don't go away. Kamusta yung pagkasagot mo, Angie? Masaya ka ba? Oh, thank you, ha.
Wikang Filipino ang siyang ginamit. Ang wika ay buto na siyang tuntungan nitong mga paa ng mahal na bayan. Wika ay sandigan nitong kasarinlan sa bundok o burol maging kapatagan. Ang wika ay hangin, siyang bumubuhay sa patid na hingal ng kulturang patay. Ito'y nagbibigay ng siglang mahusay sa mga tradisyon at pagtatagumpay. Ang wika ay apoy nagbibigay init sa sanggol na hulog ng anghel sa langit. Ang inang kumalong at silang umawi. Wikang Filipino ang siyang mayalag ng apoy at lakas ng bato at kinang ng tubig na wari ay ginto. Wikang Filipino'y matatag na hupo na lakas ng iyong pagka-Pilipino. From Mathematics Department of Luis Palad Integrated High School, good morning, Palagians. We are in the third week of our journey in studying mathematics in the new normal. For 2 weeks, you have experienced answering math activities and worksheets in your learning materials. These materials have varied difficulty levels depending on how you assess them. Teachers in Mathematics Department will give you assistance using the different modes of communication like text, call, and chat. You may also ask assistance from your family and friends, but be sure that all answers must be based on how you understand the lesson. Mathematics curriculum consists of numbers and number sense, measurement, geometry, patterns and algebra, statistics and probability. For our grade 7 learners, we have sets and number sense, algebraic expressions and properties of real numbers, polygons, data collection and presentation, measures of central tendency and variability. While in Mathematics 8, we have factors of polynomials, systems of linear equations and inequalities, axiomatic structure of geometry, triangle congruence, inequalities in a triangle, parallel and perpendicular lines, and probability of simple events. For Mathematics 9, we have quadratic equations and inequalities, quadratic functions, rational algebraic equations, variations, radicals, parallelograms, triangle similarities, and basic concepts of trigonometry.
And for our Mathematics 10, we have sequence and series, polynomials, polynomial equations, polynomial functions, circles, coordinate geometry, combinatorics, and probability, and measures of position. Why is math important in life? From Pi Day, we have number 1, learning math is good for your brain. Number 2, math helps you tell time. 3, math helps you with your finances. 4, math makes you a better cook or baker. 5, math helps us have better problem-solving skills. 6, practically every career uses math in some way. 7, math is all around us and helps us understand the world better. 8, math can make you more popular. 9, math can help you shop for a good sale. And 10, math is a universal language. Ang math ba ay mahirap? Did you ever wish that math has not been discovered, developed, nor invented? Paano ba ang simpleng buhay na walang math? Meron akong kwento. Ito ay kwentong walang kwenta. Or we could say walang numero. Sa kwentong ito, mararamdaman natin yung kahalagahan ng math sa ating buhay. Noong unang panahon na wala pang numbers, wala pang concept ng anumang nauukol sa math, merong isang magpapastol ng tupa. Itago na lamang natin sa pangalang Juan. Si Juan ay may mga alagang tupa na ipinapastol niya sa kanyang bukid. So, ang ginagawa ni Juan, sa bawat tupa na inilalabas niya sa kulungan, naglalagay siya ng bato sa kanyang bulsa. So, sa paglabas ng tupa, papasok yung bato sa bulsa. Tupa, labas, pasok bato. Tupa-tupa, labas, kasi minsan nagsasabay yung tupa-tupa sa paglabas sa kulungan, kaya siya naglalagay ng bato-bato sa kanyang bulsa. Paglabas ng tupa-tupa-tupa, maglalagay siya ng bato sa kanyang bulsa. So, maglalagay siya ng bato-bato-bato. Pagdating ng hapon, ibabalik na ni Juan ang mga tupa sa kulungan. Sa bawat tupang ipapasok niya sa kulungan, maglalabas naman siya ng bato sa kanyang bulsa. So, tupa labas, tupa pasok, bato labas. Tupa-tupa pasok, bato, bato labas. Nakapasok na lahat ng tupa sa kulungan. Napansin ni Juan na mayroong bato-bato sa kanyang bulsa. Sa palagay ninyo, ano kaya ang ibig sabihin ng bato-bato sa kanyang bulsa? So, tama. Merong nawawalang tama. Tupa, tupa, tupa. So, isipin na lamang natin kung hindi na-invento ang numbers. So, kung tayo ay uutusang bumili ng isang bagay sa palengke, babanggitin natin ng ilang beses sa tindahan, sa tindera, kung ano ang ating binibili. So, halimbawa, pabili nga po ako ng suka para sa 3 suka. Dahil hindi nga natin alam yung concept ng numbers, so hindi natin pwedeng sabihin na 3. Kung halimbawa, inuutusan tayong bumili ng tinapay, babanggitin natin ng tinapay. So, paano naman kung tayo ay susuklian, babanggitin ba natin na ang sukli natin ay piso? Dito sa simpleng kwentong ito, marirealize natin ang kahalagahan ng math sa ating buhay. So, ito lamang ay simpleng gamit nung simpleng concept
ng math sa ating buhay. And for our grade 7 learners, hello, naka-move on na ba kayo? Let's talk about X. In your elementary years, we use X to denote multiplication or to denote that a number is multiplied by another number. So for example, 5 times 7. In high school, we often use X as variable or a representation of any number. So, the value of X could be 5, 10, -7, or any number. And we could also say that X represents a set of odd numbers, even numbers, or it could be a set of real numbers. 2x means twice a number, 3x means thrice a number, and x minus 1 means 1 less than a number. So, x is not really an abstract concept in math. We have also the invisibles, but we never use the word invisibles in math. Akala mo lang wala, pero meron. For example, we have x. We cannot see the numerical coefficient of x, but we all know that it is 1. 2x, the numerical coefficient is 2. So, in 2x, it's obvious that the numerical coefficient is 2, but in x, we cannot see the numerical coefficient. We have also the square root of 6. Okay, there is no index. We cannot see the index 2. Not like in cube root of 6, the index 3 is very visible. Then we have x and x squared. The exponent 2 is written, while the exponent 1 is not written, but it's obvious that the exponent is 1. Ano ang value ko? Let's talk about the famous 0. We have 5 divided by 0. So, we all know that we cannot divide any number by 0. The answer is always undefined. 5 times 0. 5 times 0, we have 0. And we have 5 raised to 0. The answer is always 1. So, this expression with 0, most of the students are very confused in answering this kind of expression. Assessment in mathematics in the new normal is 50-50. So 50% for written works and 50% for performance tasks. So your teacher in mathematics will further discuss this matter. Also, some teachers in mathematics will show some lessons here in FB Live. We have also numeracy. So last week, we have conducted the pre-assessment for grade 7 students for us to identify the recipients for numeracy support program. For the past years, mathematics department always showcased talents and skills during math fairs. Math fair was conducted every year and it is one of the most awaited activities in our school. This is where students perform mathematics outside the usual classroom settings. I know that you already missed the Paladyang Matinik, Matirang Matibay, Sudoku, Rubik's Cube, Math Chingle, Rap Your Math, Last Math Standing, Math Cosplay, Math Checker, and Damat. In this time of pandemic, don't be sad. Because we will always find ways for us to continue our tradition. Google Classroom and other online platforms can be used in math fairs, and also we will try some offline options, if possible, for students in the modular distance learning.
Dear Palachians, ang math ay mahirap, subalit mas mahirap ang buhay na walang math. This is your Ma'am Josh, always at your service. Thank you. Balik dito sa ating programa, Virtual Paladyang Tambayan. At Sir Peter, meron tayong bisita sa araw na ito, sa mga oras na ito. Bago na naman. Oo, at ating bisita ay walang iba, kundi ang Head Department ng Mathematics, si Ma'am Josephine Ratz. Hello po, ma'am. Magandang umaga po. Yan, meron tayong Magandang audience umaga. So, kumusta ka po, ma'am, sa araw na ito? Excited. First time, my interview. Ito pala ang first time niya. Dapat pala mga tanong natin, mga bigatin. Hindi, dapat light lang. Kasi mga first time, Oo. medyo ano yan. Aalalayan natin. Kasi, Nakahanda naman ako sa mga personal mong tanong sa akin. Kaso po ako hindi nakahanda sa personal. Ito ang nakita ko po kasi kanina doon sa ating video. Doon po kasi ako yung high school pa, ay hinahanap na po ang value ng X. Hindi pa rin po ba nakikita? Sa ganda mong yan, di mo pa rin nahahanap. Kasi kung hinanap niyo rin yung value ng X. dati. Hindi pa rin po mahanap. Kung hindi nyo mahanap, mag-move on na kayo. Iba, lagi po sa mata natin yung value ng X. Kaya nga po X na. Wala na po siyang value sa buhay natin. Kung minsan kasi, hindi lang natin nare-realize yung value ng isang tao dahil umalis na siya. Pero siguro kung nanatili siya sa buhay natin, makikita rin natin yung value niya. So sa mga tweet po, ma'am, dinidiscourage na po natin yung mga mag-aaral na hanapin yung value ng X. Ito po yung joke lang. Joke lang, pinagaan lang natin yung daloy at first time nga natin makapiling ang nag-iisa na ulong guro ng kagawaran ng matematika. So ito ma'am, medyo naipakita po naman kanina dun sa inyong presentation yung mga kasamahan ng guro. Hindi ko lang po nabilang. Ilan po ba sila ma'am? Sila ay 20 na math teachers. Ang dalawa doon ay galing sa LGU. 20. Kanina po yung Filipino department ay 27 kasama yung senior high school. Kung isasama po natin ang senior high school, sila po ay 6, so magiging 26 po. Yung pong 26 ni ma'am kanina ay sapat daw po naman para makater yung pangangailangan ng ating nasa mahigit 6,000 mag-aaral. Tayo po ba sa kagawaran ng matematika, since kulang po ng isa kumpara sa Pilipinas, ito po ba ay kaya rin natin tugunan yung ating bilang mag-aaral? Malaki ang naitulong ng LGU upang mapunan yung kakulangan ng guro sa math. So meron tayong 2 bagong guro sa junior high school at yung iba ay nasa senior high school. Ayan, ay di katulad din po pala ng sagot ni ma'am. Salamat pong marami sa ating mga bumubuo ng LGU. Napakalaki pong bagay yung inyong pagbibigay sa amin ng mga kasama at makakatuwa sa pagharap sa bagong mukha ng bagong normal. Ako ma'am, itatanong ko rin yung pagpiano kanina kay Ma'am Cynthia. Paano naghanda ma'am yung mga teachers from math department? Since, again, tayo ay nasa panahon ng pandemya eh. Nung bakasyon pa lamang, napakaraming seminar, napakaraming webinar na naibigay sa mga guro. So, sila ay umattend sa iba't ibang learning modality at nabigyan sila ng kumbaga sapat na kasanayan upang maibigay sa bata yung kailangan ngayon. Okay. So, webinar din talaga pala. Yes. Speaking ng webinar, kasama din kasi lahat ito kasama po sa tampok na pinag-aralan natin doon sa mga pagsasanay na yun, yung most essential learning competencies. Yes. Ma'am? Kumpara po dun sa lumang curriculum na, hindi naman po lumang gabay pang curriculum natin ginagamit, at saka itong bagong buwan na MELC,
Ilan po kaya mo may natatias, natira, at saka yung pinagsama? Sa bagong listahan ng MELC, actually ma'am, ay kakaunti. Kakaunti yung naalis sa math. At yung iba ay ginawang enabling competencies. Pero kung titingnan ko, halos na wala. So nandito pa rin sa bagong list ng MELC yung mga luma. So yun nga po ang nakikita ko dahil medyo compress yung panahon ng pag-aaral ng math, pero kakaunti yung nabawas. Kaya po siguro nagkakaroon ng, kumbagay, malaking adjustment yung kabataan na marami silang ginagawang activities, pero at limited time talaga. So, talagang kailangan nilang mag-extend ng oras sa math dahil napakarami talagang dapat sagutan. Compare po pala kasi malalaman natin sa mga susunod na episodes natin kung ilan ang nabawas sa ibang subjects. Pero yung math po pala ay hindi kasi yung nabawasan. Opo, ma'am. So mga batang pala dyan, huwag na po pala tayong magtataka kung bakit kumpara sa activities ng ibang subject, ay higit na marami yung mathematics kasi gano'n naman pala yung nangyari. May 20% ang kwentado ko po dun sa Pilipino kanina. So dito po pala wala halos. Wala halos na bawas. Yung natirang melts, ma'am, sa math, nagja-jive din siya dun sa discerned competencies niyo dati? Dahil nga wala halos na bawas, so yun po, ayon pa rin dun sa luma. So meron lang po tayong mga learning competencies na merge, pero nandun pa rin po, na ibibigay pa rin po sa bata. Dahil yun nga po, ang ating problema sa math, hindi ganun kadali na magbawas. Kasi possible po na yung matatanggal na learning competency ay kailangan para doon sa kasunod pa na prerequisite po. Yung tinatawag nating prerequisite. Baka tanggalin, ayun naman palang unang dapat matutunan ng bata. So maganda naman pala, naka-align pa rin. So wala masyadong pagbabago. Ito ma'am, ito po kasi nga kagawaran ng Pilipino sa interview namin kanina. Meron pa rin po pala sila nga hakbang na isasagawa upang masukat yung kasanayan sa pagbasa at kasanayang umunawa sa binasa ng mga mag-aaral. Kayo po yung counterpart namin sa numbers. Yes, kayo po ay sinusukat ninyo yung numeracy level ng mga mag-aaral. Ngayon po na ganito yung ating sitwasyon, paano po natin ito isasagawa? Nung nakaraang linggo, nakapagbigay na kami ng pre-assessment sa grade 7. So dito, masusukat natin sino ba yung mga bata na kailangan pa nating bigyan ng additional activities sa math, lalong-lalo na sa numeracy. So meron kaming tinatawag na numeracy support program. So ito ay ipagpapatuloy natin kahit meron tayong problema sa panahon ngayon, yung ating pandemya, okay? So kailangan pa rin nating i-reach out yung mga bata na sabihin na natin nahihirapan sa math. So bibigyan natin sila ng mga activities, ng mga worksheets, at bilang tulong na rin ng mga guro ay patuloy namin susubaybayan yung kanilang progress sa numeracy. Nabanggit mo po ma'am na nakapag-assess na kayo sa grade 7. Paano po yung ating ginawa ma'am? Nagbigay kami ng kumbaga exam ng assessment sa bata at kailangan nilang sagutan. Yun nga lang po, nagkakaroon din tayo ng problema kasi nahihirapan din kami syempre alamin kung sino ba talaga yung nagsagot. So ito po ay panawagan lamang sa ating mga kabataan na yung exam po natin sa numeracy ay sagutan po natin ninyo at hindi po sasagutan ng magulang. At kung pwede po sana, huwag kayong gumamit ng calculator. Kasi paano po namin maibibigay yung kailangan nyo pa kung hindi namin makita kung ano yung kakulangan ninyo. So sana po maging honest tayo sa pagsagot. Magandang panawagan po yan, kasi sa totoo lang hindi po natin kita. At tayo naman po ay nagbibigay ng ating buong pagtitiwala. Yun nga po yung sabi niyo, ang dilema dun ay, gaano tayo kasigurado. Kaya yun na rin yung sinabi ni ma'am na sagutin ninyo sa abot ng inyong kakayahan, hindi gumagamit ng calculators at saka ng tulong ng mga nasa paligid natin. Kasi yung magiging resulta nun ay para din po sa tulong sa kanila. Kung ano yung level na kaya nila sa math, yun po yung
ating paunlarin. Kumbaga, ito po yung sakit, ito yung ating gagamutin. Kung hindi natin makikita yung tunay na sakit, ano po yung gamot na mailalapat natin? Ano po? So mga bata ha, pakinote yung sinabi ni ma'am. Napakahalaga nito. At isa kasi sa mga ayaw namin bitawan ay yung pagsukat ng kanilang reading level at saka yung numeracy level. Yun po sa English, sa Filipino at sa math. Napakagandang pagkakataon ulit na kasama natin si ma'am para maitanong yung bagay na yun. Ma'am, maalala ko din, kanina kay Ma'am Cynthia, tinanong ko kung paano nila tutugunan yung halimbawa, sabay ang pagbigkas. Kasi dati, madaling gawin yun. Eh ngayon, dahil bawal magkita-kita ang mga bata, so iniisip niya, kung possible yung virtual sabay ang pagbigkas, eh gusto niyang gawin. Ma'am, halimbawa, sa inyo, sa math jingle, anong plano niyo doon? Do you still also think na possible siya in virtual scenario? Okay, so napakahirap po talaga na i-conduct natin ang math fairs dun sa traditional na ginagawa natin. So napakarami nating mga contest noon sa math fair at nakikita ko naman na nag-e-enjoy yung mga bata at marami silang natutunan. Inabangan po. Sa ngayon po ay medyo mahirap po talaga at i-align po siguro namin, hindi po siguro lahat ng contest namin sa math fair ay amin pa rin isasagawa ngayong taong ito. So, sa math jingle po, medyo mahirap nga po kasi may movement po tayo doon at meron pong kumbagay kanta sa at medyo mahirap. So, mag-iisip na lang po siguro kami ng mga alternatives na pwedeng gawin sa math fair na magiging kasiyasiya pa rin sa mga bata. So sigurado po dyan, hindi mag-zero ang ating mga estudyante pagdating sa math fair. May aabangan pa rin po sila. Opo. At yan ang aabangan natin kung ano yung mga isasagawa ni na ma'am. Nasuswak dito sa ating bagong normal. Yan, ma'am. Isa pa po. Nakapanood niyo po yung sa National DepEd TV na may maling formula ka doon sa algebra. Sa algebra. Yes. Meron po ba tayong mga report din ng mga errors pagdating sa ating module? Ibababa po natin locally kasi po yung problem national. Ito po ang ating local. Meron po reports ng mga errors modules mula din sa ating sinagawa. Opo. Dun sa video na pinakita ko kanina, nagbigay ako ng emphasis dun sa zero kasi parang naging famous talaga yung zero na yan. So, bilang isang nakikita ko naman possible na hindi talaga galing dun sa author yung problema. Possible dun sa pag-e-edit na ng kumbaga nung materials. Possible po doon yung error. Pero hindi natin pwedeng isisi doon talaga sa author. So, siguro po, sa mga lumalabas ng materials natin, so, may malaki pa rin tayong gampanin. So, hindi naman talaga siya sapat bilang pantugon doon sa learning competency na dapat ibigay sa bata. So, ang mga guro ay dapat pa rin magdagdag, gamitin yung napakaraming modes of communication para madagdagan yung dapat na yung mga nanggagaling sa central office, sa regional office. So, siguro naman yung ating mga guro ay kumbaga willing pa rin na mag-supplement ng mga karagdagang information para sa mga bata. Tsaka ang nakita kong maganda doon, nakita nilang mali. Ibig sabihin, alam nila yung itinuturo sa kanila. Doon ko po tinitingnan positibo yun. Pero suma po ma'am, tayo naman walang ganun. Wala sa pag-walk through namin ng learning materials. Siyempre, may mga kakulangan kami nakikita. At meron lang mga kaunting, kumbaga, exponent na medyo malabo ang pagkaka-print. Naiintindihan naman namin yon. So, siguro, gagawa na lang po namin ng, kumbaga, adjustment. Kami na lang po yung bahala siguro kung ano man ang dapat na idikit or itapal or bahala na po siguro yung mga guro. Meron naman po tayo mga GC, mga bata, po. So, lahat ng misconceptions ng bata ay pwede naman po natin tugunan. Ayan. Tsaka i-message po sa teacher.
hindi po ipopost sa social media para maging sensationalize. Ano po? Diba? Hindi kasi makakatulong na ipabash pa natin yun. Ano. Kasi makakatulong nga sa ating sarili kung talagang ini-address natin sa tamang tao, which is yung guro. Ano po? Especially sa social media, usually, although hindi naman lahat, pero kalimitan, yung mga nagtitrending, dahil hindi nila naintindihan yung content. Kagaya nung sa kanina sa Mosquito. lamok. Namok. Ayan, tama yan, sir. So ito, ma'am, isa na lang po sa akin, baka meron pang isa kay Sir Guido. Sa inyo pong pagtataya, gaano po kahanda ang inyong kagawaran sa pagharap dito sa ating bagong mukha nito? Pinipilit po namin na maging handa. So, para ang mga bata ay maging handa, dapat una muna kami maging handa. So, yun po. Dapat ma-realize muna namin na handa kami. So, paano namin maibibigay yung kahandaan kung kami sa sarili namin hindi kami handa? So, sa panahon ngayon, masasabi namin na handa kaming harapin, mahirap talaga, pero pinipilit namin para sa mga bata. And last na ma'am, any message to our students or parents and your teachers, ma'am? Okay, so para po sa mga palayan. So naniniwala ako sa talento, naniniwala ako sa pagsusumikap ng ating mga kabataan ngayon. Malalampasan natin ito. Ang sa akin lang ay tayo ay unti-unting gumalaw, kumilos para tayo ay matuto. So alam naman natin na walang magic sa math. Matututo talaga tayo kung tayo ay magsusumikap. Tama po ba? Yes. So, para naman po sa mga magulang, ako po ay nananawagan na gabayan po natin ang bata, ang ating mga anak. Sabihin na po natin na paano ko magagabayan ang aking anak sa math kung hindi ko alam ang aking ituturo. Tama po ba? Pero bilang magulang, bigyan po natin sila ng mga, kumbaga ay additional na mga dapat basahin, gabayan po natin kung ano ang kanilang sinesearch sa internet. So, bigyan po natin sila ng kumbagay atensyon, kamustahin po natin sila. Sa paraan kong iyon, may bibigay pa rin po natin yung suporta sa kanila kahit yung sa content ay hindi natin alam. Kumbaga, so bilang magulang, doon po ang ating support na maibibigay. At para naman po sa mga teachers, tayo po ay, alam ko pong tayo po ay nahihirapan, pero alam ko po na tayo po ay may tamang motivation. So, motivated po tayo na kumilos, motivated po tayo na gawin kung ano yung ating responsibilidad bilang isang guro. So, tayo po ay huwag sumuko, ipapakita pa rin po natin sa ating mga kabataan na tayo ay nandito lamang para sa kanila. Maraming salamat po. Napakaganda ng inyong mensahe, Ma'am Josh. At sir, sa mga sandali ito, tayo muna ay magpapaalam. Ano po? Ayan. Natatapos na po sa mga sandali ito ang aming virtual Paladyang Tambayan, kung saan pwedeng pag-usapan ang anything under the sun. At pwede ka pong manood, matuto, at makibalita. Dahil kasali ka, kasali tayo. Muli, ako si Alfredo Naines. Ako naman si Sigrid F.T. Bordo. Muli nyo kaming abangan bukas, alas 10 ng umaga. Sabi ko ay okay naman. Medyo masyadong angat lang ang mga yung ano lang, ang suggestion ko lang, kung pwede medyo ano din sa mga bata, at yung mga bata, para sa kanila. Pero okay naman. Nasagot naman namin ng sa tingin namin ay adapted din sa mga